Matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapag-upload ng mga video mga kapugi. At nitong bagong taon naman tayo ulit nakabalik. Ngayong buwan pala mga kapugi ay nagbabalak na kami dito magtanim ng aking biyenan ng mga gulay. Kaso dito sa malapad na area na ito, ang itatanim ng aking biyenan ay ang pakwan. Ang karang buwan pa niya itong sinimulang nilinisan mga kapugi. Dahil matagal tayong hindi nakapunta ulit dito sa ating treehouse. Kaya inayaan ko na muna ang aking biyenan doon sa pagbubungkal ng lupa para makafocus na muna dito sa paglilinis dito sa palibot ng ating treehouse. Pero sa oras ng pagtatanim ng kanyang pakwan mga kapugi ay kailangan natin siya ditong tulungan. At para hindi siya gano'ng ditong mahirapan at dito sa area na aking pinaglilinisan, pinag-iisipan ko pa kung anong mga gulay yung aking mga itatanim. Pero habang pinaplanuhan natin ito ay lilinisan muna natin ang palibot para maganda naman tingnan itong ating treehouse. Akala ko nga dito ay gaganda ang panahon ngayon, kaso mga ilang minuto lang ay kumilimlim naman dito kaagad ang kalangitan. Pero patuloy pa rin kami dito sa aming mga ginagawa. Medyo malamig nga dito ngayon sa itaas ng bundok dahil sa malakas dito ang hangin. Sinamahan pa ng kalat-kalat ng pagulan at yung lupa dito ay malagkit mga kapugi. Kaya mano-mano na natin itong binubunot ang mga damo. Dahil kung gagamitan pa natin ito ng asadol ay lalo lang tayong mahihirapan dahil sa didikit lang naman itong lupa sa bakal. Maganda na rin kasi magsimula magtanim ngayon habang lagi pa ditong umuulan para hindi na kami dito mahirapan sa pagdilig. Mahirap kasi dito ang tubig mga kapugi. Kapag wala kami ditong pandilig ay kumukuha pa kami ng tubig sa ibaba ng bundok. Kapag umuulan naman ay nag-iimba kami dito ng tubig gamit itong drum at galon. Mataas kasi yung area dito sa amin kaya kahit maglalagay kami dito ng patubig ay medyo mahirapan kami at masyadong malaki ang halaga. Kaya ang ginagawa na lang namin kapag nagtatanim kami dito sa itaas ng bundok ay umaasa na lang kami sa ulan at naghahakot na lang kami kapag panahon naman ng tag-init. Sa mga nagtatanong pala kung bakit hindi ko tinatanggal yung mga sanga doon sa itaas ng ating treehouse ay isa lang yung aking dahilan mga kapugi para hindi dito gaanong mainit sa panahon ng tag-init. At napansin ko kasi ay matibay naman yung mga sanga kasi nung dumaan dito ang bagyong uwan, yung mga kahoy dito sa palibot ng ating treehouse ay nagsisipagtumbahan na pero itong mga sanga ay nakatayo pa. At pagkatapos ko magbunot ng damo dito sa area na ito ay isa-isa ko na itong inuhulog dito malapit sa may bangin para dito naman ako sa kabila maglilinis. Hindi pa dito nagtatapos yung paggawa natin ng treehouse mga kapugi dahil marami pa tayo ditong ilalagay o idadagdag. Inuuna lang namin ang pagtatanim para kapag wala naman tayo ulit dito ginagawa ay doon na naman tayo ulit magsisimula. At dito sa area na ito sa ilalim ng ating treehouse ay may natumba ditong puno. Kailangan kong alisin itong mga sanga dahil may mga nakatanim ditong banda sa ibaba ng mga pinya. Yung sa ilalim pala ng ating treehouse mga kapugi ay may plano kami ng aking biyenan na maglagay ng papag o sabihin na lang natin ito ang first floor para dito na lahat ilalagay yung mga gamit sa pagtatanim tulad ng mga pala, asadol, abono at iba pa. At nung natapos na pala ako dito mag-alis ng damo dito sa palibot ng ating treehouse mga kapugi ay pumunta na muna ako dito sa aking biyenan para makipagkwentuhan. Pagkatapos magpahinga ng saglit ay dito naman ako sa loob ng treehouse maglilinis dahil sa basa na ng pawis itong ating suot kaya nagpalit na ako dito ng damit. Tapos yung mga baso dito sa loob ng ating kabinet ay akin ang hinugasan mga kapugi dahil sa ilang linggo na rin itong hindi na nagagamit. Pagkatapos kong maghugas ay umakyat na din ako dito sa taas para maglinis na din dito dahil may lakibok na din dito ng kaunti. Sarap talaga dito magpahinga kapag ito yung lagi mong nakikita. At pagkatapos ko dito magmuni-muni ay nag-init na din ako dito ng tubig para makapagkape na kami dito ng aking biyenan. At naalala ko na meron pala ditong kamote. Bale ito yung mga nakuha, yung nagbubungkal dito yung aking biyenan. Pinipili ko lang din dito yung magaganda pa ang klase dahil yung iba ay may mga sira na ang laman. At bago ko nga pala ito hugasan sa malinis na tubig ay dito ko na muna inugasan sa iniimbak na tubig ulan para yung mga makakapal na lupa ay atin pa makukuha.
Nangangin. Huwag lang ulan. Baka mga 28 na yung ay, dapat ito ho. Pinuwan mo pa. Ano? Yan. Pato ko. Iba pala itong high blood ko lang. Putang hilit ko pala. Nawala ng kanil. Hindi ko po. Lalaki na. Ano yung malambot ko? Ay! Sumasukal na sila pa? Matamis yan. Simpleng merienda sa malamig na panahon mga kapugi dahil nakarang buwan ay puro karne lang yung ating mga kinakain. Kaya alaman naman ng kamuti yung ating papapakin. Tamang kwentuhan lang kami dito habang nagpapahinga kami dito ng aking biyanan. Nagpaplano kami dito kung kailan na kami dito magtatanim. Kahapon ay nagdala na kami dito ng organic na lupa na ginamit namin na pambasal sa itatanim namin pakwan. Dahil sa medyo mahina lang naman ang pagpatak ng ulan ay nagpasya na lang kami na ngayon na magtanim ng pakwan. Kaya maaga pa lang ay nandito na kami ng aking biyanan dito sa taas ng bundok para makapagsimula na din dito maglagay ng abono. Dahil kung antayin pa natin na gumanda itong panahon ay hindi natin alam kung kailan ito matatapos. At nung nag-uumpisa na sana kami dito magtrabaho ay kagad naman ditong lumakas ang ulan. Kaya tinigil na muna namin ang pag-aasikaso at sumilong na muna kami dito sa aming treehouse. Ulan. Oh! Breaking point. At nung tumila lang ito ng saglit ay kagad naman kami ditong bumaba para ipagpatuloy namin dito yung aming nasimulan. 14 pala na fertilizer ang inilalagay dito ng aking biyanan. Ito yung isa pang nilalagay na pambasal bago namin ito lagyan ng buto ng pakwan. At nung natapos na siya dito maglagay ng abono ay kumuha na siya dito ng buto ng pantanim na pakwan. Bali ang variety pala nito mga kapugi ay yung kapag bumunga ay oblong yung katawan tapos dilaw yung laman. Di ko kasi alam kung ano ang pangalan kaya dinescribe ko na lang. Ilang beses na kami dito nagtatanim ng pakwan mga kapugi kaso minsan ay hindi talaga dito umaasinso dahil nga sa templada dito ng panahon. Pero sana ngayon ay pray ko lang na sisortehin kami dito para hindi naman masayang yung oras at pagod na pinuhunan namin dito. Habang nagtatanim kami dito ay tamang kwentuhan lang din at kung ano-ano lang yung mga pinag-uusapan namin. At kahit na umulan na nga dito ulit ng malakas ay patuloy pa rin kami dito sa pagtatanim. Yun dito sa kinatatayuan ng aking biyanan. Diyan banda sa gilid ay tataniman namin ng sitaw at doon dati sa kinatatayuan namin ng kubo. Lilinisan naman yun at tatanaman namin ng upo. Pagkatapos namin maglagay ng buto dito mga kapugi, buto ng pakwan ay lalagay namin ito, tatakpan namin ito. Dahil kapag hindi namin nilagyan ito mga kapugi ay dinadali ito ng daga. Pinakain yung buto. Hindi ko alam bakit naamoy nila yung buto dito. Kaya minsan pagbalik namin dito kinabukasan, pinukay na at wala ng buto. Marami kasi ditong daga mga kapugi. Marami na kaming ginawang baraan para mapuksa lang ang mga ito. May ginawa na kaming mga trap at mga lason pero hindi pa rin umepekto. Basta hindi pa tumutubo itong pakwan mga kapugi ay gusto-gusto ng mga daga itong mga buto. Pero kapag may mga dahon na ay hindi na nila ito kinakain. Kaya bago namin alisin itong mga bao ay dapat ay may sibol na itong mga buto. Yung uli kasi namin tanim na pakwan ay paulit-ulit kami dito naglalagay ng mga buto. Tapos ay nag-eksperimento lang kami na lagyan namin ito ng bao. Kaya ayun yung lahat namin na itinanim ay tumubo na din lahat sa wakas mga kapugi. Kaya ngayon sa pagtanim namin dito ay ginawa lang namin ulit. Ayaw nga pala mga kapugi yung bao na aming inilagay. Yung parting may butas lang na bao kapag inalagay mo ito doon sa tanim ay mayroong singawan pa din. Nagbuwan pala, inipong ko na ito.
Ano pa nga? Babo. Pagka tumubo na ito mga kapugi, dahil 4 na araw namin ito itatakpan. Pagka dating 4 na araw, tatanggalin na namin ito. Tapos dito naman ulit pagkatanim. Yung baon naman na ginamit natin na panangkit dito, dito na naman namin gagamitin. Baka lalakas na naman itong ulan. Ngayon yung bonus taas para hindi mabasa. Wala. Ganun ba? Marupok naman yan. Ba? Hindi pa po kapalat.
Kapon mga kapugi ay hindi kami nakakyat dito ng bundok ng aking biyanan dahil sa buong maghapon at gabi na patuloy dito na pag-ulan at nung pag-akyat namin dito kinaumagahan para tingnan ang sitwasyon dito ng aming tanim na pakwan. Ito yung aming mga nadatnan. Ayaw magpaulan. Adi nga, anay pa ho. Ay, wala na lang. Yan pa naman tubo oh. Wala. Tubo pa yan, putol na. Wala pa, tubo pa. Kuhan, nakikisilong sila. Ano ito? Ay, kumakain yan ako. Tumutubo na rin mga kapugi, kaso nga lang, doon sila sumisilong sa bao ng niyog, yung mga langgam at anay. Kaya yung pananim natin dito sa loob. Ito pa ho, may itlog. Magaling mo. Pero yung tanim namin, umusbong na. Yung mga itlog dito ng mga langgam. Grabe ang pag mga kapugi. Buti na lang ay natakpan namin ng bao yung aming tanim na pakwan mga kapugi. Kung hindi ay naanod na ito ng tubig ulan ang mga buto. Kaso tinira naman ito ng langgam at anay. Pero hindi naman lahat ng aming tanim ay nagkaroon. Kaya inisa-isa namin itong binuksan para maalis kung meron man nakasilong ng mga anay at mga langgam. Sa ngayon hindi pa tayo gano'ng makapagtrabaho dahil sa ulan. Kaya naisipan ko na lang ditong kumuha ng laman ng kamuting kahoy para magluto ng pangmerienda doon sa ating treehouse. Tanim pa namin ito nakaraang taon at yung ibang mga laman dito ay kinakain na ng mga daga at medyo matigas na itong laman mga kapugi dahil matanda na itong kanyang puno. Pag ganito na ang kanyang laman ay medyo mahirap na itong balatan pero okay pa naman itong lutuin. Didiskartihan na lang natin. Kinuha ko lang dito yung sa parte na malambot dahil doon sa malapit sa kanyang puno mga kapugi ay matigas na yun. Sa pagbunot ko dito ay nabali pa itong dulo ng laman kaya kinuha ko pa ito dahil sayang naman. Bago natin ito iakyat sa ating treehouse ay hinugasan ko muna ito dito sa inimbak natin sa drum ng tubig ulan. At pagkakit ko dito sa ating treehouse mga kapugi ay dinala ko na muna itong aking buta dito sa itaas dahil sa baka umulan na naman at baka mapapasukan ito ng tubig sa loob. Pero hindi ko ito ipinatong sa sahig dahil ito ay may dala na putik at dito ko lang din ipinatong sa gilid para kapag ito ay kailangan natin ay madali lang itong hanapin. Kinuha ko na rin itong ating nakatiklop na lamesa dahil dito tayo magbabalat ng kamuting kahoy mga kapugi. Dito natin yan lulutuin sa kaldero at iniwa ko lang din ito na medyo maliliit para madaling lumambot itong sa gitna ng laman dahil sa medyo matured na itong kamuting kahoy mga kapugi. Siyempre pagkatapos ay hinugasan ko na kagad itong ginamit natin tagtaran. Nagkakaroon kasi ito ng lumot pag hindi mo ito nilinisan. Buti nga sa ngayon ay hindi masyadong umulan mga kapugi. Kaya nakakagalaw tayo dito ng maayos dito sa ating treehouse. At pagkatapos kong isa lang itong laman ng kamuting kahoy, ay bumaba na muna ako dito para kumuha ng buko. At dito lang din yan si Arya na pinagtataniman natin ng pakwan mga kapugi. Dahil medyo mababa pa itong puno at naabot pa natin ang mga bunga. Kaso pagkuha ko dito ng isa ay gumulong pa ito pababa. Buti na lang ay hindi dumiretso doon sa dulo kaya madali lang natin itong nakuha. Dito kasi tinatapon ng aking benan ang mga baging ng kamuti na hindi na kailanganin. At pagbukas ko dito ng bunga ng niyog mga kapugi, nakita kong hindi pa mature ditong laman kaya akin na lang din itong hinayaan. Ayaw ng benan kong makalat dito sa kanyang taniman kaya bago ko ito iniwanan ay niligpit ko muna itong aking pinagkalatan. Nagtabi na din ako dito ng kaunting sabaw ng buko mga kapugi. Nakuha natin buko.
Saktong-sakto. Imbis na medyo matured pa sana na bunga yung kukunin natin. Pero ayos na ito mga kapugi. Kami lang naman kakain. Dahil wala tayo ditong gamit na panghago dito sa ating buko mga kapugi, kaya ginawan ko lang din ito ng paraan. Gagawin natin itong palaman sa ating nilutong laman ng kamuting kahoy. Nakakasawa naman kasi na puro lang nilaga na kamuting kahoy ang ating kinakain. Para maiba naman ang merenda dito sa ating trios mga kapugi, ay gumawa ako ng sarili conversion sa pagluluto nito. Ito yung nakuha natin mga kapugi, medyo madami-dami na. Ang aking biyanan ay hindi din makapagtrabaho dahil sa malagkit dito ang lupa. Kaya ang kanya na lang ditong ginawa ay kumuha ng dahon ng lubi-lubi para may pang-ulam siyang gulay mamaya. Ulam pa yan na. Gago sa lubi. May dala tayo dito minatamis mga kapugi. Bali nabawasan na ito, matagal na ito. Ito yung gagamitin natin pampatamis sa ating palaman. Bali ang gagawin natin dito mga kapugi ay magluluto tayo dito ng bukayo na ipapalaman natin doon sa pinalambot nating kamuting kahoy. Tsamba-tsamba lang ito mga kapugi. Bali estimate lang natin yung tamis niya. Lambot na. Papalamigin ko lang ito. Ito sa mga kapugi. Dahil sa mainit pa ito ay hindi pa natin ito pwede kamain mga kapugi. Kaya abang inaantay natin lumamig itong laman ng kamuting kahoy ay magluluto na muna ako dito na bukayo para sa ating gagawing palaman. At binusan ko lang din ito ng kaunting sabaw ng buko para mabilis matunaw itong minatamis na ating inilagay. At kung wala na itong mga buo-buo ay dito ko na ibinuos itong nakuha nating buko. Linugay-lugay ko lang ito ng saglit hanggang sa ito ay mahalo ng lubusan. Naglagay din ako dito ng powder na gatas mga kapugi para dagdag linamnam dito sa ating palaman. Pinakuluan ko lang ito hanggang sa lumapot ng tuluyan. Pagkatapos ay nilagay ko lang din dito sa maliit na lagayan para ang susunod na naman gagawin natin dito ay ang pagdurog natin ng laman ng kamuting kahoy. Yung mga matitigas na at hindi na kayang durugin ay tinapong ko na din. Ang iba kasi sa paggawa nito mga kapugi, hilaw pa lang ay kinukuskus niya ito para maging pino. Kaso dahil sa matigas itong laman ng ating kamuting kahoy, kaya pinakuluan ko na lang ito hanggang sa ito ay lumambot. Pagkatapos ay dinurog ko na lang ito gamit itong aking kamay hanggang sa ito ay magmukha ng harina mga kapugi na minamasa-masa na natin para makagawa na ng tinapay. Dito dahil wala pa tayong experience sa paglalagay ng palaman, kaya hindi ko pa natatansya kung gaano kadami yung ating kailangan. Medyo tuyo sana ang gagawin kong bukayo mga kapugi. Kaso yung nakuha natin buko ay hindi pa ganong matured, kaya medyo masabaw yung paggawa natin dito ng bukayo. Dahil sa sobra yung paglagay natin dito ng palaman, kaya binawasan ko na lang. Binilog ko lang ito at sinerado lang din ng maayos para hindi tumagas itong ating nilagay na palaman. Sa una ay medyo malaki yung aking nagawa, kaya nilitan ko ito ng kaunti para kapag naisalang na natin ito sa mantika ay mabilis lang itong maluto. Habang may ginagawa pala ako dito ay nagkakwentuhan pala kami dito ng aking biyanan. Mayat maya kasi ay umuulan dito, kaya nagpasya na lang muna siyang sumilong dito sa ating treehouse at makita niya din yung aking mga ginagawa. Bago rin kasi ito sa kanyang paningin, kaya pati siya ay naku-curious na din. Di ko nga alam kung anong tawag dito sa ating nilulutong merienda. Pa-comment na ng mga kapugi kung anong tawag dito sa ating ginagawang pagluluto nito. Punta sa mga Yung lalaki naman talaga. Yung babae, mahal ko. Pagkatapos ay ito yung mga nagawa ko lahat mga kapugi, kaya naginit na kagad ako dito ng mantika para maisalang na ito. Excited na ako dito sa ating nilulutong merienda mga kapugi dahil sa first time pa lang natin magluto nito. Inantay ko lang mag golden brown itong kanyang kulay bago natin ito babalik ta rin. Tingin mo yung mag-isa. Ayos na mga kapugi. Yan o. Pagkaluto ng ating merienda mga kapugi ay nagtimpla na kagad ako dito ng kape dahil may sobra pa tayo na itong bukayo sa may platito. Kaya ginawa ko na lang itong sausawan. Yung mga simpleng merienda tulad itong laman ng kamuting kahoy ay nagagawan pa natin ng paraan para lalo pang sumarap ang ating pang merienda. Simpleng pagkain dito sa ating trio sa mga kapugi. Pag maparaan at madiskarte ka ay napapa-improve pa ang mga pagkain na wala gaanong lasa.
Hindi. Anong tawag dito? Hindi tutok. Wow, sarap, may palaman. Buti ngayong araw hindi gano'n dito maulan mga kapugi, kaya abala kami dito ng aking biyanan sa pag-aasikaso ng mga tanim dito sa itaas ng bundok. At sa wakas ay sumibol na din itong aming tanim na pakwan na tinanim namin nakaraang araw pa. Kaya habang nagbubungkal siya dito ng lupa sa palibot ng tanim ng aming pakwan, ako naman ay nabungkal din ng lupa para magsimula na din magtanim ng mga gulay. Dito sa area na ito ay dito nakatayo ang kubo namin nakaraan. Simula nung nasira yun ng bagyo ay amin itong nilinisan at naisipan na lang na taniman dito ng mga gulay at balak kong taniman dito ng upo mga kapugi. Tapos yung mga kahoy na aming naitabi mula dito sa nasirang kubo ay magagamit namin dito sa mga gumagapang na tanim. At dito sa baba ng ating kubo mga kapugi ay magtatanim tayo dito ng okra. Maganda dito magbungkal ng lupa mga kapugi dahil sa malambot ito at mabuhaghag, pero may mga area din na matigas at maraming ugat. At dito din sa area na ito ay tataniman natin ito ng pepino. Nilinisan na ito ng aking biyanan nakaraan, kaso sa katagalan ay natutubuan pa rin ito ng mga damo. Kaya bago natin ito tataniman ay atin na muna itong lilinisan. Pagkatapos kong alisan ang mga damo ito, ay sinimulan ko na kagad dito magbungkal ng lupa. Ang ginawa ko dito ay 1 metro ang pagitan ng mga butas at medyo uminit na din dito ang ating kapaligiran dahil sa lumabas na din dito ang sikat ng araw. Ilang linggo na din kasi dito ang panay na pag-ulan, kaya hindi tayo gaano dito nakapag-aasikaso ng ating taniman. At ang unang itatanim natin dito ay ang upo, pero bago natin ito ibabaon sa lupa ay nilagyan ko muna ito ng abono para dagdag pataba dito sa lupang pagtatamnan. At habang may ginagawa ako dito ay abala din ang aking biyanan doon sa dulo. Naglalagay siya doon ng organic na lupa dahil magtatanim siya dyan ulit ng pakwan. Sa kada butas ay 4 na pirasong buto ang nilagay ko dito para kung hindi man tumubo yung iba ay mayroon pa tayong reserba. Tapos dito sa tabi ng tanim nating upo ay buto naman ng okra yung ating ilalagay. Bali kapag tumubo na mga ito mga kapugi ay malilima na ito ng tanim nating upo kapag yumabong na. Dahil dito natin ipipisto yung mga kahoy na gagapangan ng mga baging mula dito sa tanim nating upo. Pati dito sa baba ng ating treehouse ay okra rin yung aking inilagay na pangtanim. Sana gumanda ang tubo ng ating tanim at magkaroon ng maraming bunga para makapagluto tayo dito ng mga gulay na sariwa dito sa ating treehouse at hindi na natin kailangan pang bumili doon sa palengke. At pagkatapos kong magtanim dito ng buto ng okra ay itong buto naman ng pipino yung aking itinanim. Bago nga pala ako dito umakyat sa trios para magpahinga, ay nagugas na muna ako dito sa drum na pinag-iimbakan namin ng tubig ulan. Mga kapugi, alin kayo, kain! Kaya lang, malamig lang kanin ko. Sakto pagkakit ko nga pala dito sa ating treehouse mga kapugi ay dumating dito yung aking tiyuhin. Nagsisimula na naman kasi sila dito mag-harvest ng nyug dito sa taas ng bundok. Nagbabaon na siya dito ng kanin para hindi niya na kailangan pang umuwi sa kanilang bahay. Dahil mamaya pagdating ng alas 12 ay babalik na naman ulit sila doon sa pag-harvest ng nyug. Pero yung kanyang mga kasama ay bumaba pa ng bundok para kumain. Kaya habang dito siya nagpapahinga sa treehouse ay pinapanood yun na rin yung aking mga ginagawa dito. Alang hula ng mga sayang.
Sakto pagkatapos kong gumawa dito ng dough ay bigla namang lumakas dito ang ulan. Kahit na maulan dito sa ating treehouse mga kapugi, ay pinagpatuloy ko pa rin dito yung aking ginagawa. Yung isang hiwa dito na dough ay tinabi ko na dahil sa dalawa lang naman dito yung ating kailangan. Pero bago ko ito ilagay sa ating pan, ay binalutan ko muna ito ng cling wrap dahil sa magtitimpla pa tayo ng palaman nito. Bali sa palaman na gagawin natin, ay naglagay ako dito ng kaunting harina, cornstarch at 1 cup na asukal. Bale, hinalo-halo ko lang ito ng mabuti gamit itong tinidor. Tapos ay naglagay ako dito ng isang basong sabaw ng niyog. Hinalo-halo ko ulit hanggang sa matunaw na itong harina at ang asukal. Tapos ay naglagay na din ako dito ng itlog. Mayat maya ay dumating na din dito ang kasama ng aking tiyuhin. Yung isa ay kapatid ng aking asawa at yung isa naman ay pinsan. Ano mag-abuhay pero na-edit lang na akuan, na-edit lang na sinulitan. Bale, tinanong pala ako dito ng pinsan ng aking asawa kung kumusta na daw yung aming tanim na pakwan dito sa taas ng bundok. Kaya sinabi ko naman na okay na din at lahat naman tumubo. At dahil nakalimutan natin dito magdala ng rolling pin ng mga kapugi, kaya cling wrap na lang yung aking ginamit sa pagpa-flat ng dough. At sinapinanan din natin ng plastic para hindi dumikit dito sa ating kamay at sa tadaran. Bale, pinalapat ko lang ito hanggang sa kumasya dito sa ating pan. Naginit lang ako dito ng saglit ng gatas. Yung tipong magkaroon lang ito ng maligamgam na temperatura para yung itlog nating inalo kanina ay hindi magkakaroon ng pamumuo. At nung umusok lang ito ng kaunti, kaya dito na natin ihalo sa mixture nating ginawa. At nung nahalo na natin ito ng maayos, ay dito na natin ibinuo sa ating kawali. At nung malapot na itong ginawa nating mixture mga kapugi, ay dito ko na inilagay yung ating buko na kinayod kanina. Naglagay na din ako ulit dito ng kaunting butter para dagdag lasa dito sa ating timplada. At bago ko ito hanguin, ay inantay ko na muna matunaw itong butter na ating inilagay. Sakto ay pumunta dito ang aking bilas at kanyang asawa at kasabay na din itong aking biyanan at naggatong na din ako dito sa ating ginawang DIY oven para uminit na din itong loob habang gumagawa pa tayo ng buko pie. Talaga? Siguro ba ako na? Eh, wow, mukha na ba akong ano? Mani na ako. Mani na nagdan din na ako. Baka madumihan yung ano ni Kuya. Hindi di mundok. Umakyat sila dito sa taas ng bundok para makita itong aking treehouse at sabay na din kumuha ng dahon ng kamuting kahoy para may pang-ulam sila dito mamayang gabi. At habang pinapainit natin ang ating DIY oven ay tinatapos ko ng inihanda itong ating ginagawang buko pie para maluto na ito at makakain na namin. Saan lang? Oh, yan. Tapos ito tawag yung ano. Dahil wala tayong brush na ipampahid natin dito sa toppings na ating buko pie, kaya gumawa na lang ako mula sa sanga ng saging para makapahid tayo dito ng itlog dito sa taas at para kumintab na din ito kapag maluto na.
lang. Kaya abang inaantay namin itong maluto, ay nagkukwentuhan na muna kami dito sa itaas ng treehouse. At itong aking bayaw pala na babae mga kapugi, ay bumaba na din dito ng bundok pagkatapos mag-iwa ng dahon ng kamuting kahoy. Halili ka niya rin. Sa mga turukan mga puliso. Pagtao mararo. Sobra. Palabaw? Palabaw may tunga. Bali inurasan ko nga pala ito ng 30 minuto mga kapugi bago ko ito binuksan ulit. At nung akin na itong nakita ay kinuha ko na kagad ito at inilapag nandito sa lamesa para malaman na natin kung sakto na sa pagkakaluto itong ating ginawang bukupay. At nung sinubukan ko ng hiwain ito ay dito ko na napagtanto na sakto ang pagkakaluto mga kapugi. Gabot hulbot. Ayos na. Kumuha na nga ako dito ng platito para ibigay sa kanila. Akala ko hindi nila kukunin dahil mainit pa. At ayun, tamang kamay lang kami dito mga kapugi. Kaso dahan-dahan na kami dito sa panguya dahil nakakapasok pa ito sa dila. Perfect. Umaga pa lang dito si taas ng bundok mga kapugi ay umalis na muna kami ng aking biyanan para kumuha ng kahoy doon sa malayo. At nakasabayan namin dito ang kanyang mga pamangkin dahil nag-harvest sila dito ng nyug dito si taas ng bundok. At sila yung naghahakot ng nyug papunta doon sa baba malapit sa kalsada. At dito sa ating treehouse ang kanilang laging dinadaanan mga kapugi. Pero pansamantala lang kami dito magkasabay ng daan. Pero pagdating dito sa dulo ay dalawa na lang kami magkasama ng aking biyanan. Kailangan na kasi natin dito makagawa ng papagsilarin ng ating treehouse mga kapugi. Medyo masikip na kasi yung mga gamit doon sa itaas. Kailangan namin sarili tayong imbaka ng mga gamit dito sa ibaba. At kada kuha namin dito ng kahoy ay binablatan ko naman kaagad. Isa din itong paraan para lalo pang tumibay at malinis tingnan yung ating pagkakagawa. Pagkatapos ay iniiwan namin ito sa gilid ng daan bago doon pumunta sa ibang area na pagkukuhanan ng kahoy. Medyo malayo na tayo dun sa treehouse mga kapugi. Bali yung kinukuha namin kahoy mga kapugi, kaya pupunta kami dito sa malayo, yung mga matitibay na kahoy. Kasi kapag kukuha ka ng mga malalambot, ang bilis masira yung ating kubo. Yung mga lubi-lubi dito, ano? Kaso walang mga talbos. Yan, lubi-lubi. At pagbalik namin dito sa aming treehouse mga kapugi, ay pumunta dito ang mga kapatid na babae ng aking biyanan. At nakasabayan din namin yung mga naghahakot dito ng nyug. May butang ka lang pagbali mo dito. Inuhurot ka lang. Ang isa niyang kapatid ay pumunta dito para magatid ng baon ng kanyang asawa. At yung isa naman ay humingi ng pantanim na kamote. Kaso maya't maya ay bigla na naman ditong bumuhos ang ulan. Dahil abala kaming dalawa ng aking biyanan sa pagkuha ng kahoy dito sa taas ng bundok. Kaya yung asawa ko na lang dito ang nag-aasikaso sa pagluto ng aming pananghalian. Kahit na maulan ay pinagpatuloy pa rin namin ang pag-ipon ng mga kahoy. Tinubigan mo. Kilo. At ang ulam na kanyang lulutuin dito ay ang paksiw na isda. Bago niya ito inilagay sa palayok ay sinapinan niya ito ng dahon ng saging para hindi kagad masunog ang isda doon sa ilalim. Dahil nakailang kahoy na kami nakuha ng aking biyanan, kaya nagpasya na muna kami magpahinga at magkape na muna. Iba, parang sa pati-ati. Makitala natin. Habang nagpapahinga kami dito sa aming treehouse, ay patuloy pa rin sila dito sa paghakot ng nyug papunta doon sa ibaba ng bundok. Madulas kasi dito ang kanilang dinadaanan dahil sa ulan, kaya kapag hindi kinaya ay binababa na lang muna ang pinapasan. At tamang kwentuhan na kami dito sa taas ng treehouse habang nagkakape. At itong aking asawa ay bala naman sa pagluluto ng aming ulam. Malay mga dalang at badi ko ng ano. Buwan.
Nakahuli ka. Mga ilang sandali lang ay nagpahinga na dito ang mga nag-harvest ng nyog. Kasama na dito ang asawa ng kapatid ng aking binan. Dinadalan siya dito ng baon ng kanyang asawa kapag pananghalian na. At dito siya lagi nagpapahinga sa ating treehouse mga kapugi. At yung mga walang baon naman ay dumidiretso na pauwi sa kanilang bahay para doon na din mananghalian. Dahil tapos na ako magkape dito at nag-aantay na lang maluto itong aming ulam, ay dito na muna ako nagtambay sa taas ng ating kubo. Nagpalit na ako dito ng damit kaso yung long pants ko dito ay medyo basa at hindi na muna ako nagpalit dahil mamaya pagkatapos ng pananghalian ay kukuha pa kami ng kahoy mga kapugi. Tingnan nyo naman dito ang kalangitan, parang bubuhos na naman ng malakas na ulan. Medyo inaantok na nga ako dito sa kakaantay na maluto itong ulam, pero mga ilang sandali lang ay tinawag na tayo doon sa ibaba para sabay-sabay na kami dito mananghalian mga kapugi. Nilatag ko na din itong ating ginawang lamisa at nailabas na dito ng aking tsuhin ang kanyang baon na pagkain. Ito lang yung simpleng buhay namin dito sa probinsya mga kapugi, pero kahit ganun pa man kami ay masaya at kontento ang bawat isa. Nagkakalagkad pa. Kauban. May sa pinadahon. Ano? Sara, Magsakaya kay Sirkat sa hapon. Masaya talaga at nakakagana kapag marami kayong kumakain. At natuwa din ako dahil yung aming ginawang treehouse ay malaking pakinabang dito sa amin. Kaso nung natapos na kami dito mananghalian ay bumusan naman ulit ito ang malakas na ulan. At kahit maulan ay bumaba pa rin dito ng bundok ang aming tiyahin. Nagatid lang naman siya ng baon ng kanyang asawa dito sa taas ng bundok. At kami dito ay tamang silong lang muna. Inaantay kung kailan ito humupa. Nahando na. Ito, binarahat. Habang malakas pa din dito ang ulan, ay umakyat na dito ang mga nag-harvest ng nyog. Kami naman ng aking biyanan ay bumaba na din ng treehouse para magsimula na naman ulit magkuha ng kahoy. Dahil sa nakaipon tayo ng kahoy na karaang araw mga kapugi, kaya ngayong umaga ay sisimulan na namin ang paggawa ng papag dito sa ilalim ng ating treehouse. Mga nitong nagdaang araw ay palagi ditong maulan dahil sa meron na naman ditong bagyong dumaan, pero ngayon ay medyo maulap lang itong ating kalangitan. Pero bago namin ito sinimulan ay inalis ko muna itong mga nakalagay na kagamitan at kasama ko dito ang aking biyanan sa paggawa ng papag mga kapugi. At ito din yung gusto niyang idea na maglagay kami ng papag dito sa ilalim. Sa taas kasi ng ating treehouse ay wala siya mapaglalagyan ng duyan at dito sa ilalim ay meron siyang mapagsasabitan. Kaya kapag natapos itong ating papag dito sa baba ng ating treehouse ay dito na din siya maglalagay ng duyan. Para pagkatapos na mag-asikaso dito sa kanyang taniman ay makapagpahinga na siya kagad dito sa ibaba ng ating treehouse. Natapos na siya dito magdilig ng kanyang tanim, kaya inalalayan niya lang ako dito sa paggawa ng papag. Siya na rin yung pinapaisip ko kung anong idea yung gagawin namin dito sa ibaba dahil alam kong dito na siya lagi magpapahinga. Pag natapos na natin ito sa paggawa, lalo pa at kapag may bunga na dito ang mga gulay dito sa taas ng bundok mga kapugi, siguradong lagi na kami dito matutulog sa taas ng bundok at automatic dito na yan siya sa ibaba matutulog. Simula nung nasira ng bagyo ang kanyang kubo dito sa ibaba mga kapugi ay wala nang masilungan ng kanyang mga gamit sa pagtatanim at hindi na rin siya nakahiga dito sa kanyang duyan habang siya ay nagpapahinga. At yung kanyang duyan nga pala dito ay nasira na din, kaya bibili na lang kami ulit dito ng bago mga kapugi at hindi na kami dito gumagamit ng panukat habang ginagawa namin itong papag. At yung puno dito sa gitna mga kapugi ay hindi namin ito papakuan at para pumantay itong sahig ay ginamitan lang namin ito ng tuwid ng kawayan at yung mga kahoy na baloktot ay binabawasan lang namin para sumakto doon sa kanyang lagayan. Ikaw na ba? Ikaw. At napansin dito ng aking biyanan na medyo umuga ang papag sa magkabilang gilid, kaya nilagyan namin ito ng pantukod para lalo pa itong tumibay. Bura na nga.
At itong klaseng kahoy na pinapatulis ng aking binan ay hindi niya na ito binalatan para kapag ibinao namin dito para gawing pantukod ay kusa itong tutubo at hindi na mabubulok itong kanyang puno. Pero hindi ibig sabihin na tataas ito mga kapugi. Magkakaroon lang ito ng mga dahon sa kanyang katawan. Patay kaya ito. Oh. Oh, ito naman pala pa. At nung natapos na kami dito magpako ng kahoy dito sa ibaba, ay umalis na muna kami dito ng aking biyanan para kumuha ng kawayan doon sa malayo mga kapugi. Kaso dahil may sugat dito ang ating paa, kaya hindi tayo dito nakapagbuta. Medyo basa pa naman dito ang lupa at madulas, kaya mahirapan tayo dito sa paglalakad. Ang inaalala ko pa ay baka makaapak tayo dito ng ahas. Malayo-layo din itong pagkukuhanan namin ng kawayan. At sa amin ditong dinadaanan ay inalis dito ng aking biyanan ang mga nakasagabal ng mga tuyong dahon ng nyug at lumalakas dito ang hangin para nagbabadya na naman ditong umulan. At nung nandito na kami sa pagkukuhanan namin ng kawayan, yung biyanan ko lang dito yung nagpuputol. At ako naman yung tagahila papunta dito sa daanan. Hindi talaga ako papasok sa mga madadamong area mga kapugi. Lalo pa at wala tayong suot dito na buta. Lalo pa nga akong laging alerto dito sa aking tinatapakan. Dahil nung papunta kami dito sa pinagkukuhanan namin ng kawayan ay may ahas na kaming nadaanan. Napatay ito ng aking binan mga kapugi. Hindi ko lang ipinakita dito sa video dahil baka maraming magre-react at magagalit na naman. Kaso nung pabalik na kami dito ay bigla naman akong dito nadulas. Buti hindi nakita ng aking binan dahil nandun siya naglalakad sa unahan. Kasi kung nagkataon ay tatawanan niya tayo mga kapugi. At nung medyo nasa kaligitnaan na kami ay nagpahinga lang muna kami dito ng saglit. Magaan lang naman itong kawayan kung bubuhatin lang. Pero kapag nakababad na ito sa iyong balikat at naglalakad ay dito mo na mararamdaman ang bigat ng iyong pinapasan. At fast forward na tayo dito mga kapugi. Bale nakarating na rin kami dito sa ating treehouse. Madadaanan namin dito ang aming mga tanim na pakwan. May mga okra at upo na din dito sa aming dinadaanan. Pagkatapos namin binaba itong aming binabuhat ng kawayan, ay pahinga na muna kami dito at nananghalian. Pagdating ng kinahapunan, ay sinimulan ko ng pinutol itong mga kawayan. Sinukat ko na din ito na sakto lang sa ating kailangan. Habang itong aking biyanan ay abala dito sa pagdidilig ng kanyang mga taniman. Bale ang tubig na kanya ditong ginagamit ay may chemical ito na pantaboy sa mga pisti sa halaman. Maganda na kasi dito ang tubo ng kanyang tanim na pakwan. Pati na rin itong aking tanim na pipino ay kanya na rin diniligan. Sana tuloy-tuloy na itong magandang panahon mga kapugi para yung pinagpaguran dito ng aking biyanan ay hindi masasayang. At habang may ginagawa tayo dito mga kapugi ay tamang patugtog lang tayo dito ng mga magagandang kanta. Kahit hapon na ay mainit pa rin dito sa aking kinatatayuan, kaya sinadya ko talagang mapwesto dito sa lilim ng nyugan. At nung natapos na dito ang aking biyanan sa pag-asikaso ng kanyang taniman, ay pumunta na siya dito sa akin para tinignan ang aking mga ginagawa. Nagkwentuhan lang kami dito ng saglit, siguro nagsawa sa kapanood sa akin, kaya naganap na lang siya dito ng kanyang mga gawain. May tanim kasi siya ditong pinya sa palibot ng ating treehouse mga kapugi. Hindi naman kagad ito nalinisan dahil sa nakaraan ay maulan. Maya't maya itinigil niya naman dahil sa nasusugatan dito ang kanyang braso. Matinik kasi ang dahon ng pinya mga kapugi. Kaya kapag maglinis ka dito sa kanyang puno, kailangan nakalong sleeve ka o nakabalot ng tela ang iyong mga braso. Kaya tamang alalay na din siya dito sa aking mga ginagawa. Nilatag ko muna itong mga kawayan isa-isa para makita ko kung sakto ba o kulang ang nakuha nating kawayan. Habang nagpapako tayo dito mga kapugi, ay abala naman dito ang aking biyanan sa aking likuran. Nag-aalas siya dito ng mga damo dito banda sa may daanan. Kapag medyo baliko itong ating kawayan na pinapakuan mga kapugi, ay ginagamitan ko ito ng mahabang kahoy para tumuwid bago pakuan.
Tamang nood naman dito ulit ng aking biyanan. Tapos nung nagsawa na naman yung aking pinagkalata na kawayan ay kanya itong ginatungan. Hindi yan siya mapakali mga kapugi kapag makalat ang kanyang paligid. Lalo pa at kapag doon ka pa nagkalat sa kanyang taniman. Naku, sigurado ikay kanyang pagagalitan. Dito ay nauna na siyang bumaba ng bundok mga kapugi at may dala siya ditong walang laman na galon. Hinahabol niya kasi yung tubig doon sa sapa sa ibaba. Nagkakaroon lang kasi ng tubig ang sapa namin kapag maulan. Kaya kapag ganito na hindi na ganong maulan ay nanunuyot na doon ang tubig mga kapugi. Pero kapag naubos naman ang tubig dito sa sapa namin ay may pinagkukuhanan pa rin kami ng tubig na pandilig. Kaso medyo malayo na dahil doon na sa bahay namin sa may puso na kumukuha. At kapag ganito na ang panahon na maaraw na mga kapugi ay araw-araw na kami maghakot ng tubig papunta dito sa taas ng bundok. Nakulangan pa tayo ng kawayan at tatapusin na lang natin ito sa sunod na araw. Ang paggagamitan natin ng first floor mga kapugi ay dito natin ilalagay yung mga gamit katulad ng mga abono, mga gamit sa pagbungkal ng lupa, mga asadol at yung mga gamit na hindi nagagamit doon sa taas. Tapos maglalagay kami dito ng duyan. Maglalagay kami dito ng duyan mga kapugi, dalawa. Pag-iisipan pa namin kung ano yung idadagdag namin dito. Sa ngayon ito lang muna, nilagyan lang muna namin ng sahig para pagkatapos natin mag-asikaso ng mga tanim mga kapugi ay makapagpahinga tayo dito na maayos. Yan. Simula nung gumawa ako dito ng treehouse dito sa itaas ng bundok mga kapugi ay hindi pa dito nakakit ang aking biyanan na babae, pero lagi niya na itong nakikita sa aking mga vlog at nung nakita niyang malinis na ang taniman ng mga gulay dito sa itaas ng bundok kaya nagpasya siya ditong pumunta para magtanim ng sitaw at maka-experience din na umakyat dito sa ating treehouse. At dahil maganda ngayon ang panahon dito kaya tuloy-tuloy ang pagalis ng mga damo ng aking biyanan dito sa paligid ng kanyang taniman. Maganda na din ang tubo ng ating tinanim na karaan ng upo at okra. Bago nga pala nila ibaon ito sa lupa itong buto ng sitaw ay binabad na muna ito sa tubig para mabilis itong tumubo at dito lang din sila nagtanim sa gilid dito sa katabi ng pakwan. Sa mga nagtatanong nga pala kung kumusta na ang ating pakwan dito sa taas ng bundok ay maganda ang pagkakatubo mga kapugi. Buti na lang ay tinakpan natin ito ng baon ng niyog noong panahon na natapos natin itong itinanim dahil kung hindi ay naandun na itong mga buto dahil sa patuloy dito ang malakas na pagbuhos ng ulan nakaraan. Habang sila ay abala sa pagtatanim doon ng sitaw doon sa ibaba, ako naman ay dinudurog ko dito ang lupa dito sa tanim nating pipino. At kung napansin nyo ang panahon ngayon mga kapugi, kahit hindi na umuulan dito sa amin ay sobrang napakalamig pa din, lalo pa at sinasabayan pa dito ng malakas na hangin. Medyo umambon dito ng kaunti mga kapugi, kaya sumilong dito ang aking biyanan sa ibaba ng treehouse at itinigil namin muna ang paggawa namin ng papag dito sa ibaba dahil naubusan kami dito ng pako mga kapugi. Kaya habang wala tayong masyadong ginagawa dito, ay naisipan ko na lang din na mag-alis dito ng mga damo. Sayang din kasi sa bakanting area na ito dahil pwede pa natin itong pagtataniman ng kahit na ano. Umpisahan ko na nga yan. Inumpisa na dito ng aking biyanan kanina kaya atin na lang itong tatapusin. At tuloy-tuloy ngayong pag-alis ko dito ng mga damo. Kaso hindi pa rin tayo dito pinapawisan dahil nga sa malakas na ang hangin at malamig pa ang klima. Pati na din itong aking asawa ay gusto na din magpapawis dahil sa kanina pa itong nilalamig at pinag-isipan pa namin kung anong itatanim namin dito mga kapugi. Siguro doon na lang kami magpasyaw pagkatapos namin malinisan ito. Excited na nga kami dito sa pagyabong ng aming mga tanim para makita talaga natin ang kagandahan ng paligid dito sa taas ng bundok. Tuloy-tuloy pa rin dito ang pagtanim ng aking biyanan ng sitaw doon sa dulo at mga ilang sandali lang ay naginit na kami dito ng tubig. Kaso dalawa lang kami dito ng aking biyanan na lalaki nagkakape. Ay! Utak. Diyan. Sabunin. Puta, di mo karo ang kaputan, di na saan ka nagkakaput. Ganito sa taas, man.
Maganda dito magpahinga sa itaas ng treehouse mga kapugi habang nagkakape, lalo pat pagkatapos mo mag-asikaso dito sa iyong taniman. Pagkatapos ay kumuha na din ako dito ng talbos ng dahon ng lubi-lubi dahil ihalo namin ito sa aming lulutuing ulam. Ito yung maganda sa probinsya mga kapugi. Minsan ay nakukuha lang natin ang mga pinanghahalo natin sa pagluluto dito lang din sa ating paligid. At may natanaw pa ako dito ng talbos ng dahon ng lubi-lubi dito lang din sa ibaba ng ating treehouse. Habang kumukuha nga ako dito ay natatalsikan pa tayo ng tubig mula doon sa itaas at isang talbos lang din yung aking nakuha dahil ang kanyang katabi nito ay medyo matured na ang mga dahon. Tapos ay dinala ko na ito sa itaas ng ating treehouse dahil nagluluto dito ng ulam para sa panangalian itong aking asawa. Bali magluluto pala siya dito ng ginataang tulingan mga kapugi at dito lang din sa kawali lulutuin. Aw. Ilang piraso ko. Habang pinapakuluan pa namin itong aming niluluto ay umalis na muna kami dito para kumuha ng sabaw ng nyug. Dito lang din malapit sa ating treehouse ito mga kapugi at pinipili lang namin ng medyo mababa ang puno dito ng nyug. Natapos na pala sila dito mag-harvest ng nyug dito sa taas ng bundok kaya yung natira na lang dito mga bunga ay yung mga alanganin pa. Wala nga. Kanutin mo ina. Kayo. Putulan mo. Hindi ako sa galumtok kaya. Okay. Si mama ba sa lima? Ito, sa baulangan ano ito? At may James na ng babaan mo. At pagbalik namin dito sa aming treehouse mga kapugi ay nakita namin na nagsusunog ng damo dito ang aking biyanan na lalaki. Dito lang din sa gilid ng tanim niyang pakwan. Buti pagbalik namin dito ay hindi nasunog itong aming nilulutong ulam mga kapugi dahil pagbukas dito ng aking asawa ay wala na itong sabaw kaya may nadali niya kagad ito lagyan ng gata. At kinuha ko na din itong lamisan natin mga kapugi para ilagay dito sa gitna dahil kapag naluto nitong aming ulam ay kami ay mananangalian na. Simpleng kaganapan lang sa treehouse dito sa taas ng bundok pero kahit ganun pa man ay masaya pa din kami at kontento. Ginataan na tulingan na may talbos ng dahon ng lubi-lubi mga kapugi. Kahit anong ulam mo basta na dito sa taas ng bundok ay sobrang nakakagana dito kumain. So paano mga kapugi, kain po tayo. Sarili natin ang dito. Umaga pa lang ay umakyat na ako dito sa taas ng bundok para dalhin ang ibang mga gamit na gagamitin natin dito sa pagtulog dito sa taas ng treehouse. At naabutan ko dito ang dalawang kapatid na babae ng aking biyanan. Nagpasya lang sila dito sa taas ng bundok at kumuha na rin ng dahon ng kamuting kahoy. Dito ay nakabili na tayo ng 2 duyan mga kapugi na ilalagay natin dito sa ilalim ng ating treehouse para makapagpahinga na dito ng maayos ang aking biyanan pagkatapos niya mag-asikaso dito ng kanyang taniman. Tapos ay dinala ko na rin dito ang aking power supply para mailaw tayo dito mamaya mga kapugi. Mayroon din. Yeah. Ito naisip yan. Wala. Ha? Ano? Ayos na. Wah. Hey. Oh. Aten. Yan. At ito yung lagi kong ginagamit kapag dito kami matutulog sa treehouse. Matagal tumalubat mga kapugi. Tingnan natin kung gumagana itong ating ilaw. Gumagana siya.
is gumagana pa yung ating ilaw mga kapugi. Kaya papatay na muna natin ito. Pagkatapos ay bumaba na ulit kami dito ng bundok para pagdating ng hapon ay makadala tayo dito ng iba pang mga gamit. Yan, marami na. Medyo mataas pang ang araw nung pagkakit namin dito mga kapugi para makapaghanda tayo dito ng maayos pagdating ng gabi. Kahit nga sa sobrang liwanag dito dahil sa sikat ng araw ay malamig pa rin dito ang klima na iyong mararamdaman. Siguro dahil din ito sa mayhan mga kapugi na nagdadala ng malamig na hangin dito sa atin sa Pilipinas. Marami din kasi nagre-request na matulog kami dito sa taas ng treehouse mga kapugi. At ngayon lang namin ulit ito ginawa dahil sa mga nakarang araw at linggong dumaan ay palagi ditong maulan. May dalangang pangamalakasang damit na susuotin itong aking biyanan at galing pa ito sa kanyang bayaw na siman. Yung kasi ang kagamitin niya mamayang gabi para hindi siya makagat ng mga lamok. At habang nagmamasa ako dito ng harina para gumawa ng pizza, abala naman itong aking biyanan sa pagsunog ng mga dahon dito sa baba ng ating treehouse. At itong aking asawa ay naglalagay ng kortina doon sa itaas. At bago ko ito hatiin ay pinahinga ko na muna ito ng 30 minuto para umalsa pa ito mga kapugi. Ito yung mga paboritong tugtugin ng aking biyanan. Makaluma man pero masarap pa rin pakinggan dahil sa lagi kami magkasama dito sa itaas ng bundok. Ang kanyang mga paboritong tugtugin ay nakahiligan ko na din. Bali, i-improve pa natin itong ating treehouse mga kapugi. Magdadagdag pa tayo dyan ng bakod dyan sa palibot gamit ang mga kawayan at dingding naman doon sa ibaba para mukhang bahay na talaga tingnan itong ating treehouse. Pagkalipas ng 30 minuto, pinahiwa ko na dito sa aking asawa itong ginawa kong dough dahil sa nagagatong ako dito gamit ang uling kaya madumi dito ang aking kamay. Gagawa kami dito ng pizza mga kapugi at dito lang namin lulutuin sa ginawa kong DIY oven. 4 na peraso dito ang aking gagawin para ang iba kong pampamilya dito mga kapugi ay makakatikim din. Sinimulan ko na rin itong gatungan itong ating DIY oven para makapagsalang na tayo dito ng pizza mga kapugi. At ito pa lang yung unang nagawa ng aking asawa at bago ko ito ipinatong ay sinigurado kong mainit na ang loob ng ating DIY oven. Tinakpan ko lang ito ng maigi para hindi sumingaw ang init mula doon sa loob. Tapos yung mga natira ay tinapos na dito ng aking asawa para tuloy-tuloy ang pagsalang natin dito ng pizza mga kapugi. At mga ilang minuto na din ay naluto na din itong ating sinaing. Tapos itong unang salang natin na pizza ay nalis ko na dito sa ating DIY oven dahil naluto na. Dinala ko na din dito sa ating lamisa at kumuha na din ng isa para tayo ulit ay makapagsalang na. Pagkatapos ko dito magsaing mga kapugi ay nagyaw na din ako dito ng isda at kumain na din dito ng pizza habang mainit pa. Nagsaklob na nga ng damit dito ang aking biyanan dahil sa nilalamig na siya dito mga kapugi. Abang may ginagawa kasi kami dito sa itaas ng treehouse, siya naman ay abala doon sa pagdidilig ng kanyang tanim na pakwan. At pagkatapos ko mag-ihaw dito ng isda ay sinunod ko naman itong karne. Unti-unti na din ditong palubog ang sikat ng araw kaya ang paligid natin ay unti-unti na din dumidilim. Hoy, B, sunog na, B. Pumunta din dito ang aking bayaw mga kapugi. Nagatid siya dito ng ipikasin para sa aking biyanan. Panghaplas dito sa kanyang mga paa at kasukasuan. Malamig kasi ang klima kaya marami siyang nararamdaman. At yung ibang niluto namin pizza dito mga kapugi ay ipapadala namin ito sa aking bayaw para makatikim din sila doon sa bahay na galing dito sa ating treehouse. Pagkatapos ay naghiwa na din dito ng Ricardo ang aking asawa para sa gagawin niyang salad na may halong inihaw na karne. At dahil sa madilim na din dito ang paligid kaya nagpailaw na din ako dito mga kapugi.
At naggatong na din dito ang aking biyanan sa ibaba para mabawasan ng lamig dito ang kanyang katawan. Dahil sa naka 1 million followers na tayo dito sa Blue Up mga kapugi, kaya sinabay na natin sa pag-celebrate dito sa ating treehouse. Dito ay lubos-lubosin na namin na magpapasalamat sa inyo. Hindi lang din dito sa Blue Up, kundi na rin sa Red Up at Black Up mga kapugi. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta nyo sa aking mga vlog. Kung hindi dahil sa inyo, wala din ako sa kalagayan ko ngayon mga kapugi. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil hindi tayo pinabayaan sa pangaraw-araw natin ng mga gawain. Dito pagkatapos namin kumain ay napailaw muna ako dito sa taas. Nakasaksak na. Nakasaksak na. Siyempre hindi mawawala ang inuman, lalo pa at nagsiselebrate tayo dito ng ating achievement mga kapugi. Dahil minsan lang mangyari sa atin ito, kaya hindi na muna gin bilog yung aming inumin dito. At dalawa lang kami dito mag-iinuman ng aking biyanan dahil yung mga bilas ko at bayaw ay hindi makakapunta. Pero kahit ganun pa man ay masaya pa din kami dito nagkukwentuhan. Tapos kapag naubusan na ng topic ay panonood naman ng pelikula ang trip naming dalawa. Tapos yung binatungan namin dito sa ibaba ay pinapuyan ko na muna. Kaya may mga tanong ko sana kami sa'yo. Tama na yan. Mahaba itong Pinalaman sa seizures, drugs, armas. Mga ilang saglit lang ay bumaba dito ang aking asawa para maglagay dito ng plastic sa palibot. Dahil sa oras na ito ay malalim na ang gabi, kaya kailangan na namin ditong matulog mga kapugi. Kaya nagsuot na dito ang aking biyanan ng uniform, pamprotekta sa lamok at malamig na hangin. Dapat alam ng lahat yan. Saan ka makakakita yung mga uniform sa barko, ginagawa lang pantulog ng aking biyanan. Malakas kasi ang hangin dito mga kapugi, kaya yung pinagtutulugan ng aking biyanan ay nilagyan namin ng plastic dito sa palibot at ayaw niya rin yung maliwanag na ilaw. Kaya binawasan ko ang liwanag nitong bulb, tapos ay umakyat kami dito ng aking asawa dito sa itaas para ayusin din dito ang aming tulugan. Wala naman gaanong lamok dito mga kapugi dahil sa malakas dito ang hangin. Kaso nakapagdala na kami dito ng kulambo kaya ginamit na namin. Pamprotekta din ito sa ibang mga insekto na gumagapang dito. Kaso pagdating dito ng ating gabi habang natutulog kami dito mga kapugi ay bigla namang bumuhos dito ang malakas na ulan. Simula ating gabi hanggang sa madaling araw ay patuloy pa rin dito ang pag-ulan. Kaya mga alas 4 pa lang ay gising na kami dito mga kapugi. Kaya nagpasya na ako ditong bumaba para mag-init na ng tubig. Ako lang bumaba dito mag-isa dahil itong aking asawa ay gusto pang matulog doon sa taas. Tapos tinignan ko dito ang aking power supply. May 50% pang natira simula nung napailaw tayo dito sa ating treehouse. At dito na rin ako nag-charge ng aking kamera. Sa oras na ito ay mag-aalas 5 na ito mga kapugi. Dahil sa maulan dito ngayong umaga, kaya ang paligid dito ay madilim pa din. Pagkatapos kong magtimpla dito ng kape, ay pinainit ko na din itong sobrang kanin. Linagyan ng kaunting mainit na tubig para lumambot na din. Tamang kwentuhan lang muna kami dito ng aking biyanan habang nagkakape. Pero bigla na naman ulit ditong umulan mga kapugi. Kahit madaling pa ay nagluto na ako dito ng pang-almusal. Maaga kasi aalis dito ang aking biyanan. Mag-harvest kasi sila ng nyug dito sa bundok mga kapugi. Ang balak niya kasi dito, pagdating ng liwanag ay magdedilig siya dito ng tanim bago siya bumaba dito ng bundok. Kaso ay bumuhos na dito ang ulan kaya hindi niya kailangan dito magdilig. Kaya ang gagawin niya na lang ngayon ay mag-almusal na lang dito at idiretso na lang doon sa kanyang mga kasama para magsimula na mag-harvest ng nyug. Mag-almusal na tayo. Kaya na.
kung nagustuhan nyo itong aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page at pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.